Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang Tanikalang Lagot. Ako po si Simon de Villa, taga Surigao del Sur. Taga Bacolod po ang aming mga magulang. Subalit naninirahan po kami ritong mag-asawa nang ipamahala sa amin ang lupang naiwan ng aming lolo. Hindi po ako sanay sa bukid at talagang katakot-takot na hirap ang dinanas ko upang maitaguyod ko lamang ang aking pamilya. Marahil, kung hindi sa mga taong nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos, ay hindi ako makakasulat sa inyo. Upang ibahagi rin ito dito po sa Tanikalang Lagot. 3 na po ang anak namin ni Nancy at natatakot kami na ito po ay masundan pa. Kung minsan nga po nagiging dahilan po yun ng pag-iinit ng aming mga ulo at nauuwi sa pag-aaway. Wala pa po sa buhay namin noon ang Panginoong Hesukristo. Sa aking pagpapatuloy ay hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang mga talata sa Ezekiel 18:21. Ganito po ang sinasabi: Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo. Anong sinasabi sa sulat ni Mamang? Tirhan daw natin yung iniwang lupain ni Lolo sa Bacolod. Tayo daw mag-aasikaso ron. Si Manang Tigna ang makakasama natin doon. Ano sa palagay mo? Ikaw naman ang pamamanahan. Bakit ako ang tinatanong mo? Probinsya na nga rito. Mas probinsya pa ang pupuntahan natin. Ikaw, makakatagal ka kaya ron? Dito ka na sa Surigao nagbinata at nagkaasawa. City boy ka tapos magiging magsasaka. Bakit naman ang hindi? Doon kasi atin na yung malaking bahay. Hindi na tayo mangungupahan pa. Tanim-taniman lang natin mabubuhay na tayo. Maraming alagang manok at kambing doon si Manang Tigna. Magaan ang buhay doon sa lilipatan natin. Alam ko lang, ganito ang magiging buhay ko rito, hindi na sana ako sumama sa'yo. Pati ako nagiging magsasaka na rin. Iniwan ko ang trabaho ko ron bilang sales lady. Tapos, heto ako ngayon. Assistant mo sa pagsasakate. Maghapong nakabilad sa tirik na araw. Ayan o, ang itim-itim ko na. Ay, nako. Ako pa ngayon ang sinisisi mo sa pagkakapunta natin dito, ha, Nancy? Gusto mo rin naman to, Gusto mo ng malawak na lupain na tila asyenda. Ikaw pa nga nagplano ng lahat, hindi ba? Ikaw ang excited nun. Kasi sumaksak dyan sa kukote mo na magiging donya ka. Na magmamayari ng mga bakahan ng malawak na bukid. Tapos ngayon, sisisihin mo ako. Sinabi ko bang sinisisi kita? Ang sabi ko, kung alam ko lang na magiging ganito ang buhay natin, hindi na ako nagpunta dito. Alam ko ba na ganito ang sasapitin ko rito? Imbis na donya, busabos. Tayo nga ang amo, pero tayo pa rin ang katulong. At ni isang baka, wala tayo. Ayun, puro bubole nakikita ko. Akala ko bakahan, hindi pala. Ang hirap naman kasi sa'yo Akala mo ikaw ang nahihirapan lang. Kung magsalita ka, akala mo pinababayaan ko kayo. Para sabihin ko sa'yo, totoo. Hindi lang ikaw nagtitiis. Hindi ako sanay magbungkal ng lupa, akala mo? Pero ginagawa ko, kahit magkasugat-sugat ang paat kamay ko. Kaya ako dapat ang nagrereklamo at hindi ikaw. Bakit? Sa akala mo ba hindi rin ako nahihirapan? Trabaho na nga dito sa bukid. At ako pa rin sa pag-aalaga lang ng mga bata.
Kulang ang katawan ko eh. Ipagluluto ko kayo. Ako pa mag-iisip ng paraan kung ano iluluto ko. Akala mo ba madali ang trabaho ko? Nanay na, kimay pa! Eh, teka nga muna. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Aba, ikaw ang mag-isip! Ikaw ang dapat nating gawin. Tapos na akong mag-isip. Bakit ako? Ikaw nagre-reklamo eh. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan eh. Pagod na ako rito. Ako ang hindi mo naiintindihan. O ngayon, dadaanin mo pa sa iyak. Puro ka arte. Hindi ka naman artista. Sayang ang luha mo. Hindi pa kakakitaan yan. Aba, hindi ko alam na ganyan pala ang ugali ng pamangking kong yan. Sa halip na damayan ka sa sitwasyon nyo, inaaway ka pa. Gusto ko siyang makausap, Nancy. Parang nabanggit ko lang naman sa kanya na hindi na sana kami tumira dito. Ang dami na niyang sinabi. Madalas naming pagtalunan ng pagtira dito. Nako, buti nga siya may panahon pang makipag-inuman samantalang ikaw nakatali sa mga anak mo. Bah, ang sarap naman ata ng buhay ng Simon na yun. Nagagalit na ako. Manangdig na. Iyan lang naman talaga ang gusto kong sabihin sa kanya. Gusto ko lang ihinga sa kanya yung nararamdaman ko. Yun bang meron akong napagsasabihan ng nasa loob ko. Yun pala, magiging dahilan ba ng pag-aaway namin? Anong klaseng asawa siya? Mula nang lumipat kami rito, nagulo na ang buhay namin. Ay nako, tahan na. Pagpasensyahan mo na lang yang si Simon. Hindi kasi mabuti ang ginawang pagpapalaki sa pamangking kong yan. Nila ate at kuya. Very spoiled na anak. Kaya ikaw, alagaan mong sarili mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang 3 anak nyo. Baka di mo marating ang edad ko ay magpantay na ang mga paa mo. Ayoko na talaga, Manang. Ayoko nang magbuntis dito sa lugar na ito. Kaso nga, yun pa ang isang napag-aawayan din namin ni Simon eh. Kala niya, iniiwasan ko lang siya. Naku. Huwag mong intindihin ang galit niya. Kahit ano pa ang isipin niya. Basta ang mahalaga, hindi ka magbuntis. Hindi naman niya iniintindi ang kalagayan mo eh. Ganyan siguro ang mga lalaki. Sarili lang nila ang mahalaga sa kanila. Bata pa kasi kayong mag-asawa. Kaya mainit yung asawa mo. Mabuti pa ang mga ibon na ito eh. Malayang-malaya sila. Walang problema. Nakakalipad kahit saan nila gustuhin. Hindi sila nagtatrabaho. Sana maging katulad din nila ako. Malaya. Walang problema. Walang mangyayari sa buhay ko rito. Tatanda akong magbubungkal ng lupa. Hindi ito ang pangarap kong buhay. Hindi ito. Araw-araw pa kami nag-aaway ni Nancy. Natitiyak ko. Hindi ako kakausapin ng reklamador kong asawa pag uwi ko. Pero titikisin pa rin ako noon. Nancy? Ano ba, Simon? Ma'am, pakiramdam ko. Huwag na yun. Palagi na lang yan ang dahilan mo sa akin. Hindi mo pa sabihin na talagang iniiwasan mo lang ako. Huh? Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, nag-iinala na ako sa'yo. Huh? Buwisit ka. Ano? Sinabi ng pagod ako eh. Respetuhin mo naman ako. Parang gusto mo na makipagwalay sa akin eh. Sabihin mo lang. Sino ba ang pinagmamalaki mo, ha? Ha? Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Tignan mo itong taong to. Iistorbohin ng tulog ko, tapos iiwan din ako? Huh!
yun? Umalis siya kagabi hanggang ngayon, di pa siya umuwi. Siguro nagpapalipas lang yun ang sama ng loob. Di mo pinagbigyan eh. Bakit sa tuwing sumasama ang loob niya, umaalis siya? Iniiwan niya kami ng mga bata. Bakit hindi niya hintayin magpaliwanag ako sa kanya? Hindi na nga niya ako tinutulungan sa pag-aalaga ng mga bata. Bibigyan pa niya ako ng problema? Siya hirap lang ng katawan. Samantalang ako, pating isip ko, hirap na. Kung gusto niya, maghiwalay na lang kami. Nancy! Ay, magdamag na akong naririto sa bayan. Hindi muna ako uuwi sa bahay. Mag-aaway lang kami ni Nancy. Baka mamaya, hindi pa ako makapagpigilim. Masaktan ko lamang siya. Tutuloy na nga lang ako sa bukid. Doon sa kubo na rin ako matutulog. Good morning po. Babasahin po. Libre po sa inyo. Wala akong panahon dyan eh. Marami na nga akong problema, dadagdagan mo pa. Doon mo na lang ibigay sa iba yan. Yun yung mga nagliliwan doon. Meron po sila. Ako nga po pala si Noemi. Ako naman po si Rafi. Makakatulong pang babasahin ito sa problema ninyo. Ang bawat pangangailangan natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya natin dapat ituon ang ating pananampalataya, brother. Sa Kanya lamang tayo dapat magtiwala. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, pagkaloob natin yon sa Panginoon. Maligaya po kami ngayon ni Nancy. Salat pa rin kami sa maraming bagay. Subalit ang kaligayahan at kapayapaang ibinigay sa amin ng Panginoon ang siya pong nagpapasaya sa aming pagsasama. Kung hindi dahil kina Noemi at Rafi na nagbahagi sa akin ng mabuting balita ng kaligtasan, siguro po naroroon pa rin kami ni Nancy sa magulong buhay. Baka nga po maghiwalay na kami ng tuluyan. Subalit dahil nga po sa mga taong nagbigay ng kanilang panahon sa pagbabahagi ng kaligtasang kanila ring tinanggap, ay nabago po ang buhay namin ni Nancy. Sa Diyos po ang papuri. At buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4:19. Mga kaibigan, sana po ay kinapulutan ninyo ng isang ginintuang aral sa buhay at nakapagbigay ng inspirasyon sa buhay ang inyo pong narinig na kasaysayang patotoo na atin pong itinampok dito po sa Dulang Tanikalang Lagot. Ang kasaysayang patotoo ni Simon De Villa ng Bacolod City. Nakasama po natin gumanap sina Jennifer Gulye, Manilyn Abanyo. Ako po, si Kelly Canosa. Ram Rojas. Sound effects Bernie Bascao, sa musika naman at sa panulat ni Cherry Peñalosa at sa direksyon Joe Pacheco. Hanggang sa muli po mga kaibigan, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.